Hello mga boss, nandito tayo ngayon. Demo ko sa inyo itong analog multitester by Sanwa. So made in Japan. So bubuksan natin to. So nabuksan na natin mga boss. So bubuksan natin itong cover. Tatanggalin natin yung front cover. So makita natin dito is nakasetting siya dito. I-set natin muna sa off. So ganito, no, i-twist nyo lang yung off position bago nyo gagalawin to. Kung ano man ang gagawin yung ite-testing, make sure lang nasa proper setting siya, no. So para hindi masira yung tester natin. So nandito din yung test probe. Makikita nyo yung test probe ay naka red and black, no. Tanggalin natin. So naka red and black siya ngayon dito. So ngayon i-demo ko lang sa inyo yung sample natin, testing natin is yung resistance nya, no. So ngayon pupunta tayo sa resistance, o bago yun, ito pala is ina-adjust to yung pointers, no. Pag sinet natin siya, no, halimbawa lang ito setting ng pointers, no, adjusted. So pag sinet natin siya ng dito natin malalaman kung kapag sakto siya to, no. Pag na-short natin to, no, pag na-short natin kailangan sakto siya, pero ngayon nakikita natin sa pointers is kulang siya doon sa 250, no. Hindi pa siya nag-zero doon sa taas, no. Sorry, nasa taas. So kailangan maging 0 siya. So ngayon ang gagawin natin, lipat ko lang yung kamay ko sa kabila para makita natin, no. So ngayon nakaganito. So wala siya sa naka-short to, no. Ibig sabihin naka-short, binangga ko yung dalawang test probe, no. So ito gagawin natin is adjust natin. So yan. So adjust natin, galaw natin. Hanggang maging 0 siya. Diba? Yun, oh, nakita na natin, 0. So, yun lang boss, mga boss, kailangan i-set siya muna bago ito testing para accurate yung output ng reading natin, no? Pag nagte-testing tayo ng resistance. So, resistance to nasa times 10, nakikita natin times 10, yung pinakamababa is times 1 is times 1K. So, mas mataas na to, sensitive na to, no? So, ngayon, nakikita natin dito, meron siyang, pwede kayong mag-select kung DC ampere, nandito din siya from 0.25 papuntang 2.m, no? Tapos meron din siyang microfarad dito hanggang 0.25 sa DC voltage hanggang 1000. So nandito din yung DC null, positive negative 25, positive negative 5. So kung gusto nyo mag-testing din ng anong tawag nito, capacitor, or nakikita nyo is microfarad. So i-select nyo lang din to papunta sa microfarad dito. So as well ganun din sa kabila, no. So iikot nyo lang dito kung gusto nyo, ikot nyo din. Tapos, ikot nyo kung saan gusto nyo. So, pag nagtetest kayo ng battery, pag 12 volts, kailangan ilagay nyo sa 50 para mabasa niya. Wala akong volt battery dito, 12 volts para ma-demo sana. Pero make sure lang lalagi siyang mataas dun sa i-reading. So, pag 50, makikita natin, no? 50, ito yung reference natin, 50 dito. No? 50 volt. So, from dito hanggang dito, makikita nyo yung reading from 50. Ito. So, makikita nyo yan. So, mababasa nyo yung 12 volt somewhere dito sa 10. Lalampas lang siya ng dalawang guhit, yun ang 12 volts, no? Pag 24 naman, aabot siya hanggang dito sa 20, and then bibilangin nyo 1, 2, 3, 4 guhit dito sa taas. So, yun ang 24 volts. So, punta naman tayo doon sa DC. Pag DC naman, iikot lang natin to. Lipat natin sa DC. Ganon lang din, no? Pero 1,750 pala. So, 750 yung pinaka-max dito hanggang 10
volts sa AC. So usually pag sa bahay pwede nating igawing 250 siya para ma-reading niya yung 220 to 230 dito sa atin sa Pilipinas. So gagawin natin is makikita nyo yung 250 dito, yung reading na 250, no? Dito yung basehan nyo from 200 to 250, nandito yung range na yan. So ipapakita ko din sa inyo yung kung paano mamaya testing natin sa 220 volts na outlet. Yun lang mga boss, maraming salamat, bye bye.